At heto na naman, si Tony Roque, tinira na naman ang isang dating congressman na si Teddy Casino na kilala na isa sa mga makakaliwa sympathizer o mga CCP NDF. At ngayon ay tinira ni Tony Roque itong dating congressman na to na nagkalat ng maling balita na di umano ay si BP Sara yung dumaan at nagpasara ng Commonwealth sa Quezon City na dahilan ng pagkakaroon ng trapiko. At ito nga, tinira ni Tony Roque sa pagkakalat niya ng balita na hanggang ngayon ay tahimik pa rin, nakakabinging katahimikan sa kanyang hindi paghihingi ng paumanhin sa kanyang pagkakalat ng fake na balita. At ganyan dito sa pagsasalita ni Tony Roque sa pagtira na dito kay Teddy Casino ay sinabi niya rin dito, pinaliwanag niya rin dito yung patungkol sa hindi pagbibigay ng CIP o Confidential Intelligence Fund kaya BP Sara, na kung saan ito ay napakahalaga sa isang agency o institution katulad ng Department of Education, sapagkat ito ay gagamitin ni BP Sara sa mga anumang kanyang mga naisin na gagawing mga proyekto o anumang mga kailangan gagawin para sa mga paaralan. At gagamitin niya rin ito para sa kanyang intelligence fund para naman mahuli o matiktikan kung sino man yung namumuno o nagre-recruit dito sa mga kabataan na sila ay binibrainwash para yumakap dito sa ideolohiyang terorismo. Itong ginagawa ng mga CPP, NDF, NPA na wala silang ginagawa kundi magkalat ng dagim. At ngayon, pakikinggan natin si Tony Roque kung paano niya to binanatan si dating Congressman Teddy Casino. So ngayon pakikinggan natin. At talking of confidential funds, alam ko po, yung presidente dati, si dating Presidente Duterte, yung mga namamatay na sundalo, yung mga biktima ng karahasan, dyan po kinukuha yung confidential fund. Kasi wala naman talagang line item para pagbigay ng ayuda sa mga ganyang mga biktima. So dyan po napupunta ang confidential fund ng gobyerno. So nung panahon nga ni dating Presidente Duterte, yung kada namatay na pulis, kada namatay na militar, wala naman po talaga yung napakalaking pabuya galing sa gobyerno, ayuda. So ang ginagawa ni Presidente Duterte noon, sa confidential fund niya kinukuha, 1 million ang binibigay niya doon sa mga nasasawing pulis at mga miyembro ng ating militar. Para lang ilagay po sa konteksto kung bakit kinakailangan ng confidential fund. At nabanggit ko naman po yan dahil alam ko po na kung ano man yung abuloy na ibinigay ay galing din po yan sa confidential fund dito sa estudyante. Kasi wala naman talagang line item ang DepEd para dyan. Assistance to students who died because of slapping. Ay, wala namang ganun yun na line item Siyempre kukunin mo yun sa confidential fund. Anyway, nabalitaan nyo na ang mga pinklawan at ang mga supporter sa mga teroristang CPP-NPA talagang patuloy ang pagbibinay kay BP Sara. Pati yung traffic sa Commonwealth, di umano, si BP Sara daw ang dahilan. Bakit naman, Mr. Dating Congressman ka, hindi mo muna bine-verify bago ka nagpo-post sa iyong Twitter at Instagram? Nakakahiya ka tuloy. Napatunayan ng lahat na ikaw, dating congressman, ay nagkakalat ng fake news. At hanggang ngayon, nakakabingi ang iyong paghingi ng paumanhin. Ngayong napatunayan na fake news ang kinalat mo na si BP Sara di umano ang naging dahilan ng traffic dyan. At napakaganda ng sagot ni BP Sara. Hindi lang siya nasa Mindanao noong mga panahon na yon, kung hindi niya gagawin yun. Na matraffic na nga, siya pa ang magiging dahilan para lalong maging mas traffic. Yan po talaga ang lideratong Duterte. Low-key. Alam niyo po, wala namang magarang sasakyan yan si BP Sara. So hindi mo siya mapupulaan na, wow, ang gara-gara ng sasakyan. Van po ang sinasakyan niya. Van. Kasi yung van niya may built-in kubeta, may built-in. Kasi nga, biyahe ng biyahe. Hanggang van lang siya. Wala yung magarang Mercedes-Benz or anything. Hindi yan nagme-Mercedes-Benz. Van na, yung last time na ginamit niya ng eleksyon, Korean van. Ngayon, parang Korean uli ang kanyang huling nakita ko na puti, Korean van na marami lang talagang mga kurtina kasi sa sasakyan na siya nagbibihis kapag kinakailangan ng change of costume. So, Mr. Dating Congressman, nasan po ang inyong apology? Dapat naman pag nagkamali,
humihingi ng abiso. Otherwise, lalo nang mawawala ng tiwala ang taong bayan sa inyo at makikilala kayo bilang hari ng fake news. Di ba po? Tsaka recently, attorney, si VP Sara nasa Butuan, nasa Davao, nasa Mindanao. At andun halos lahat ng governors sa Mindanao, bumisita sa kanya doon, nakisama. Andun pa si Senator Amy Marcos. At marami nakakapansin, Attorney Harry, sa talagang malapit na pagkakaibigan ng dalawa, Nagkakabiroan pa sa entablado. Well, ang biroan nga Duterte, Marcos muli sa 2028, pero napakalayo pa po dyan. At saka merong pinsan na lalaban. Paano naman yan? Maglalabanan sila sa isang pamilya. Mukhang hindi po pwede yan. So malayo pa po yan. So wag muna nating atupagin yan. Meron pa nga midterm election Pag hindi kayo nagkaisa sa UNITIB, baka napakadaming oposisyon na senador na makapasok Ang daming magbabalik at yung mga magbabalik ay malalakas at hindi po talaga suportado ang UNITIB. May mga hinahangaan tayo. For example, Ping Lacson. Pero hindi po yan UNITIB Yan ay tumakbo dati as guest candidate ng Liberal Party. So hindi ako magtataka kung siya at si Magalong ay pupunta rin sa Liberal Party, no? Hindi po tayo magtataka dyan. Mga comebacking, baka maging bumalik na naman yung drilon. Pag hindi nagkaisa ang UNITIB, babalik at babalik na naman mga maiingay na pinklawan at dilawan dyan sa Senado. Maraming na high blood. Partner Adbar, last time, di ba, nakasama ni PBBM yung sinasabi po ninyong pinklawan, yung mga ganon, mga kulay attorney. Si former Senator Marojas, pero ayon sa Malacanang, taga-Capiz, Rojas Capiz po, ang dating senador. At nataon na nagpunta doon si Presidente para magdala ng ayudang bigas. Totoo naman. Pero dapat naging siguro sensitibo na rin ang palasyo na may kumalat ng chismis na ang itatalagang DA Secretary ay si Marojas dahil iyan ay kamag-anak rin ni FL, no? Second cousin, pinsang malayo ni First Lady Lam, pero Araneta pa rin, no? Dahil siyempre, Araneta sila pareho, iisa ang pinanggalingan, no? So, marami siyempre madidisgusto naman dyan. Napakadami naman po pwedeng italaga at napakatagal ang inantay. Bakit siya ang itatalaga? Pero nung sumipot siya sa pamimigay mismo ng bigas, bagamat dyan sa bayan niyang Capiz, tabuhay na naman yung chismis. Pero sa tingin ko naman po, malayo naman. Kapag nangyari po yan, marami talagang madidisgusto. Isa na ako doon. Attorney, pagtakin mo, walang ginawa, kundi siraan siya ng siraan. Tapos, appoint niya as the Department of Agriculture Secretary. Pero tingin ko hindi mangyayari yan. Kasi nga, maaanghang din ang mga salita ng Marojas laban kay PBBM. After nung hearing, pagdinig sa budget ng OVP at ng Department of Education, Attorney, alam naman natin kung sino yung mga tutol dyan, mga makakaliwang grupo, sympathizer ng CPP-NPA NDF. Teroristang Teroristang CPP-NPA NDF at nagbigay ng pahayag after nun ang Pangulo sa isang pagtitipon sa Police Regional Office nyo dyan sa area ng Butuan sa Agusan del Sur. At yung kanyang sagot dito at pahayag, no? Basahin ko lang, sabi niya dito, makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa paligid ninyo, palibot ninyo, at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Muling tumaas ang kilay ng mga detractors ng ating pangalawang Pangulo. Ano masasabi mo dito sa pahayag na ito, Attorney? Well, hayaan mong tumaas ang kanilang kilay hanggang lumipad na ang kanilang mga kilay. Pero ang katotohanan po, kilala natin si BP Sara bilang talagang matinding katunggali ng mga teroristang CPP-NPA. Siya po ay pangalawang pinakamataas na opisyalis ng Presidente ng Pilipinas. At kasama sa katungkulan niya, sa sinumpaang katungkulan niya, na depensahan ng saligang batas na nais buwagin ng mga teroristang CPP-NPA. Sino ngayon na magsasabi sa inyo na ang pangalawang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno ay walang mandato para labanan ng terorismo? Hindi po totoo yan. Ang Vice Presidente, hindi lang po siya pangalawa sa chain of command, siya po ay kabahagi rin ng executive branch of government. At talagang katungkulan po ng executive branch of government na ipatupad ang batas, lalong-lalo na sa mga teroristang CPP-NPA. Ang sinasabi nila, bakit confidential funds sa DepEd? Hindi ba nila alam na doon sa Davao nagsimula talaga ng parang grade school na mga eskwelahan ng mga teroristang CPP-NPA? Di ba?
Kayo mga taga Davao, alam niyo yan, di ba? Anong tawag doon? Salugpungan. Salugpungan. Nagsisimula sila na eskwelahan para sa mga bata na tumuturo na pumatay ng kapwa mahirap na Pilipino. Bakit nyo ipagkakait ang confidential fund para labanan yan? O hindi ba yung party list nila na di umano ay para sa hari ng mga mga guro? Anong ginagawa? Di ba sila illegal front ng teroristang CPP-NPA? Bakit ipagkakait ang confidential fund sa DepEd? Yan nga ang patunay, yung kanilang legal front na ginagamit ang pangalan ng mga teachers, na kumukuha pa ng sweldo ng mga teachers, na ginagamit lang naman para patulsakin ang ating gobyerno at patalsikin ang ating saligang batas. At saka yung katungkulan niya bilang Vice President. Bakit? Presidente lang ba ang merong mandato para labanan ng terorismo? Gusto niyo maging bulaklak lang dyan na palamuti ang ating Vice President? Hindi naman papayag na ganun si VP Sara. At ito nga ang dahilan kung bakit si Presidente mismo ang nagtalaga sa kanya bilang co-chair, hindi vice chair. Co-chair sila ng NTF-ELCAC ng mandato ay labanan ang propaganda ng CPP-NPA. Malinaw na malinaw kung saan pupunta ang confidential fund. Kung anong ginawa ni VP Sara nung siya ay mayor sa kanyang confidential fund, na ginawa niyang matahimik ang Davao, ginawa niyang insurgency-free ang Davao, yan ang nais na gawin muli ni VP Sara sa buong Pilipinas. At yan ay dapat suportahan ng lahat. Kaya nga po yung mga tumututol, hindi lang po yung politika, kung hindi kayo po ay tutulga sa kapayapaan na ninanais naman ni VP Sara. Kung anong nagawa niya sa Davao, na kapayapaan at magiging insurgency-free, yan lang po ang kanyang hangarin para sa buong bansang Pilipinas. At narinig natin kung paano binanata ni Atty. Roque si Teddy Casino sa kanyang pagsisinungaling pagkakalat ng balita na hanggang ngayon ay tahimik pa rin, nakakabinging katahimikan na hindi man lang humingi ng paumanhin sa kanyang ibinalitang hindi maganda laban sa ating VP Sara Duterte. At kung gusto man nyo ang aking ibinalita sa inyo, aking update, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para maging updated kayo sa anumang balitang aking i-update sa inyo. Maraming salamat. Ingat lagi.